basa po na tayo ng text natin. Makikita sa Efesos 6:15. Sabi po dyan, Efesos 6:15, isuot niyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Paskusan ng Diyos ang kanyang mga salita at tayong lahat na mag-aaral. Ganun din po, magandang gabi po sa inyong lahat, maging isa na sa online po. Hindi po, pwede na po kayo makapo. Isang paraan po ng exercise ay yung walking. Lalo na sa mga senior na kagaya namin, hindi na pwede yung jogging, hindi na pwede yung running. So, walking na lang po. So, sa mga kabataan, yung kaya pa, may kakayanan. Kaya naman nila mag-running, kaya nila mag-zumba, di ba? So, yun po ang isang paraan para mag-circulate yung blood po natin at para dali sa kalusugan po natin. So, napakahalaga po na nagagamit natin yung ating mga paa. Yun po yung mahalaga, kaya inawit natin, walking with Jesus. So, saan na po ba nakarating ang yung mga paa sa pamamagitan ng paglalakad mula sa bahay dito? Basta sila sa Sir Judy, wala sila yung lagi naglalakad every Monday mula sa bahay nila. Hanggang dito. So, sila yung nawala ngayon. So, yan po. Sino na yung nakasama sa mga nag-aalay lakad? Diba merong mga ganyan na sa mga nag-aalay lakad? So, yun po yung topic natin ngayon. Ano daw? Alay lakad. At sinabing alay lakad, ito yung walking for a cause. Hindi yung lakad ka lang ng lakad sa kawalan. So, wala kang pupuntahan. Di ba? Pag sinabing alay lakad, meron po siyang maganda pong patutubuhan. Kaya may mga samahan na nag-aalay lakad, meron silang mga advocacy. Kagaya na meron silang gustong project. So, meron silang, nagkakaroon sila ng alay lakad, gusto nila, meron sila itaguyod. Meron naman daw para daw sa kapatawaran ng kasalanan. Para ginagawa lang, kaya po agad ipolo maglalakad. Okay po ba yun? So, yun po yung kanila kasing paniniwala. Kaya dapat na po, ang importante pinag-uusapan natin ay yung paglalakad. Na dapat, pag naglakad tayo, merong patutunguhan talaga. Meron dahilan. Ako, kailangan may magandang patutunguhan ang bawat hakbang ng ating mga paa. Sabi ko nga, hindi yung parang walang patutunguhan. Hindi yung puro window shopping lang, sa mall, o pasyal-pasyal lang. So, hindi po puro gano'n. So, dapat to po, yung mga paapo natin ay may dalang masaya at magandang balita. Sabi sa Romans 10:15, gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paan niya o mga nagdadala ng masayang balita sa bagay na mabuti. ano yung cost nito? Nagdadala ng masayang balita. Para ano daw po yung mga paa pagka ganyan? Magaganda. Maganda po ba yung paa natin? So, puro kaliw sa kalalakan. Pero, dapat daw po, di ba? Maganda yung paa natin dahil may dahilan yung paglakad natin, yung paggamit natin ng paa natin. Ako, dapat may dahilan. So, why walk for a cause? Bakit daw po dapat tayo lumakad for a cause? Tanong natin. Pero number one, bakit?
to obey the Lord's command. Yan. So, utos pala ng Lord na tayo ay lumahal. Yan. Basahin natin sa Matthew 28:19-8. Sister Joy. Sister Joy, are you Thea pa. Mateo 28, verse 19a, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod. Utos ng Lord, hindi. Utos ng Lord, pumayo, lumakad, pumunta sa mga lugar kung saan pwede natin i-share yung gospel o yung mabuting balita. For a cause ang utos ng Lord, ito ba? Yeah. So, para mag-disciple tayo, para turuan sila to obey the Lord. Kung kagaya natin, may nagturo sa atin, may nag-disciple sa atin, merong pumayo, pumunta sa bahay natin o saan man na naghayag sa atin ng magandang balita. Sabi nga sa Matthew 28:28, Mateo 28 verse 20a, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. so yun yung dahilan kung bakit tayo ay hamayo, bakit tayo lalakad, bakit natin sila dapat puntahan, para daw turuan sila sumunod sa kung ano yung inutos sa atin ng Lord, dapat pinapasa natin yung sa iba. Hindi lang para sa atin yung utos ng Lord na, oy, nagawa ko naman eh, tapos na. May utos ng Lord na tayo naman yung mag-disciple sa iba. Tayo naman po yung mag-share sa kanila. So we need to take a walk to reach out the unseen. Ito po yung cause na po na dapat pag pumunta tayo sa isang lugar, meron tayong nasi-share ng salita ng Lord dahil na para madalhan po natin sila sa Panginoon. Number 2, ano pa daw po? Why walk for a cause? Because the end is near. Yan, napaka-importante. Sabi nga sa Romans 13:12, Roma 13 verse 12. Namamaalam niya ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng paggawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Amen. So yun po, di ba, palagi natin naririnig, malapit ng dumating ang Lord, kaya panahon na daw para gumising. Ako, baka sabi nga magliliwanag na baka asarap pa rin ng paghihilig natin. Spiritually din po pinag-uusapan. So dapat lagi tayong gising na po para tayo ay magamit ng Lord. Kaya yung sikapin po natin, gumising para para mag-pray at lumayo. Marami kasi na mapapahamak pag hindi natin ito ginawa, pag hindi natin sumunod sa Lord. Alam natin, malapit ang dumating ang Lord, so ano ginagawa natin? Mahayo po ba tayo? May na-invite na po ba kayo para sa anniversary? Ayun, dapat po yun. Diba? Bahalaga po yun. May padala po tayo sa ating Panginoon. Bakit po sila maraming mapapahamak pag hindi po tayo nag-share? Sabi po sa Matthew 24:11, Mateo 24:11. Marami ng papanggap na sila po kasi 24/7 yung ginagawa ko na may mga nagpapanggap na propeta para daw iligaw ang mga tao. So kaya kailangan tayo po yung sasangka doon. Dapat tayo yung basta uuna sa kanila. Dapat tayo po yung nagpapahayag ng katotohanan kasi sila, nagpapanggap silang propeta pero para iligaw ang tao. Hindi yung katotohanan ang tinuturo na. Kaya tayo po na nakakaalam ng katotohanan, tayo yung dapat nag-share. Kasi ang kilos ng kaaway, 24/7, baga hindi sila natutulog eh. Di ba ba? Dahil siya gising, kaya sabi ng Lord sa atin, go-busy tayo eh. Di ba? Dahil sila, gising sila. Sabi, di ba, alibig sila sa atin, naghahanap na masisita. Kaya kung lagi tayo tulog, ayan, nasisipid yung ginagawa ng away sa atin. Papaypayan talaga yan para makatulog.
Yun po yung strategy ng kaaway sa atin. Marami tayo kayo na maririnig yung mga false prophets, false teachers, false doctrines, diba? Marami po yan, naghanap na yan ngayon. Para dayain at iligaw ang mga unbelievers at pwede rin tayo. Kung lagi nga tayong tulog, kung lagi tayo wala sa gawain, pwede din tayong madaya ng kaaway. Nakakapagpanggap ka siya ng angel of light. Kaya-kaya niya po tayong gayain. Pag tayo po ay tutulog-tulog sa pansitan sa ating atin, ha? Hindi magpapanggap pa talaga na Kristo siya. Kaya na po yan, di po ba? Upang tayo man mismo, sabi nga ay madaya. Sabi sa Matthew 24:24-25, Mateo 24:25. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangamangang himala at mga kababalagan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. 25. Tandaan ninyo, pinagpapauna ko ng sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. Amen. Talaga, sinasabihan tayo ng word, kailangan nakahanda ka kasi meron talaga mga darating na pwedeng iligaw. Sabi, di ba, upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. So yun po talaga yung purpose ng kaaway na tayo po ay maibalik sa Kanya na maging pag-aari niya muli tayo. Kaya yun po nagpauna na ang Lord bago pa mangyari po yung last days na tayo ay iligaw ng mga bulaang propeta. Puro kasinungalingan po yung hinahayag nila. Kaya dapat tayo naghahayag ng katotohanan. Mag-alay lakad upang ihayag po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo inutusan ng Lord na lumakad, na humayo, maghayag ng katotohanan upang hindi sila maligaw at makahanap. Yun po yung trabaho po natin. Mag-ingat din po tayo na hindi po tayo ang madali ng kaaway. So, ang tanong pa, how to walk for a cause? So, dalawa lang po yung kaninang why. Ano yung dalawang why? Ano yung number 1? Utos ng Lord. Pangalawa, malapit na dumating ang Lord. The end is near. So, ngayon, paano tayo mag-walk for a cause? Paano tayo akayo? Number 1, napakahalaga po na tayo po ay humingi mo na ng karunungan mula sa Diyos. Hindi tayo basta-basta talaga susugod ng susugod. Sabi sa Santiago 1:5, kung mayroong mapagpupunta sa kanyang siya sa Diyos, ibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at pagmumbat. yeah. Lahat naman po tayo, may kulang tayo sa wisdom. Kaya dapat everyday, ibigin natin ang wisdom from the Lord. Para nasa doon, maalam po natin kung ano yung mga dapat natin gawin, kung ano yung dapat natin sabihin, pag tayo po ay humahayo. Ang halaga po yan, bago po tayo lumakad, bago tayo humayo, pray muna po tayo for wisdom para alam natin paano mag-approach. Di ba, lalo sa panahon natin, ang daming pilosopo, ang daming po ano-ano isang sagot sa'yo, di ba? Kaya dapat alam natin, marunong din po tayo na mag-approach po sa kanila. Arabi din talagang nagpapanggap na sila ng Diyos, pero mga pulaan. Wala daw po yung katotohanan po sa kanila. So, dapat, importante na may discerning spirit po tayo mula sa ating plus the Holy Spirit. At kinalulugdan ng Lord ang humingi ng Diyos. Kagaya po ni Haring Solomon. Pero tanongin siya ng Lord, anong gusto niya? Hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng good health. Tayo, madalas, pagka hindi tayo, protection, good health, di ko ba? Provisions, po yan ang hinihingi natin eh. Pero ang kinalulugdan ng Lord, yung humihingi ng wisdom. Yung karunungan mula sa Diyos. Hindi yung karunungan, sabi nga kahapon, hindi yung karunungan
galing sa mga subjects na pinag-aaralan natin, yung mga mathematics, science, di ba? Ang kailangan natin yung wisdom mula sa ating Panginoon. Sabi nga po sa unang hari, 3, 9 to 10. Unang Hari 3, verse 9 to 10, verse 9. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan. Verse 10, ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. Amen. So, di ba? Nalulugod ang Lord pag wisdom ang hiningi natin. Sabi sa English, so give me the wisdom I need to rule your people with justice and to know the difference between good and evil. So, bakit yung mga nanunungkulan, hindi sila magawa ito? Kasi hindi sila bigyan ng wisdom sa Lord. Siya, para i-rule yung country na pinagkatiwala sa kanya, yun yung una niyang humiling sa Panginoon. Kaya sabi sa first 10, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Nalulugod ang Diyos. Every morning, bigay tayo ng wisdom sa Panginoon. Wisdom, knowledge, and understanding. Dapat magkasama po yung wisdom and knowledge. Yung knowledge kasi kung paano mo gagawin yung wisdom na binigay sa iyo. Yun po kaya mahalaga po na naiintindihan natin, naunawaan po natin para na-apply po natin. Ganyan po ba? Ganyan po ba kayo? Amen. So, kailangan din po natin yung wisdom upang pagka nagkaroon tayo ng meron tayong nakausap na mayroong problema, dapat may wisdom tayo kung paano solve yung problema na yun. Di po ba? Dapat biblical din po ang pag tayo ay nagka-counsel, nakaka-encounter po tayo ng mga problema. Ganun po yung nangyari kay Haring Solomon. Dahil wisdom yung hinihingi niya sa Lord, nang maka-encounter siya ng dalawang nanay na may sanggol. Ako, alam niyo na ba yung story dito? O, diba? May dalawang nanay na natulog, pareho sila may sanggol. Pero yung isa, nung magising yung nanay, patay na yung anak niya. So, anong ginawa niya? Pinalit niya doon sa buhay. Kinuha niya yung buhay. Yung patay na anak niya, nilagay niya doon sa isang nanay. O kayo po ba, kilala niyo anak niyo? Siyempre, kilala niyo yung anak niyo. Siyempre, hindi papayag yung nanay na nakita niya, ang katabi niya, patay na. Hindi ko to anak. Paano? Yun naman isa. Siya, ay, hindi. Anak mo talaga yan, patay na yan. Pero hindi naman, hindi ko ba? So, kung kayo po yun, paano nyo isusolve? Kasi pumunta sila kay Haring Solomon. Siya yung hari eh. So, ano gagawin nito? Kayo ba? Alam niyo ba yung paraan para malaman nyo kung sino yung tunay na nanay? Hindi, di ba? Pero siya yun. Ganda ng taktika niya po eh. Kung gusto niyo basahin niya, makikita niyo yan sa 1 King 3:60 to 28 kung gusto niyo po malaman. So, basahin po natin paano nalaman kung sino yung tunay na nanay? Ano yung wisdom na binigay ng Lord kay Haring Solomon? Sabi po sa unang hari, 3:24 to 28. Unang hari, 3:24 to 28, 24. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala ang mga sa kanya. mga isang tabak. Ano po connection ng tabako? Kita. Sabi mo tabak, para saan ba yung tabak? Ahoy, kasi baka sa ahoy. So, ano yung connection nandun sa dalawang bata? O, diba? Tuloy po natin. Verse 25. Verse 25, sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang anak. Gagawin niyo ba yun? O, hatiin. Bakit hatiin? Para pareho na lang sila meron. O, pag hinati, o, tigisa kayo. O, verse 26. Nabagbat. Huwag po kang mamahalan. Ibigay mo ito sa kanya ang bata.
Huwag lang ninyo patay. Sabi naman ko isa, sabi, iinom ko ang panabang. Oh, ito po yung tunay na ina doon. O, di ba? Yung karaya na wag na lang. Kasi ayaw niya mamatay dahil anak niya yun eh. Pero yung isa na sabi, sige, tingin natin. Hindi po ba? Kasi alam niya, yung anak niya patay ka. Kaya gusto niya mamatay na rin ang isa. O, di po ba? Kaya verse 27, Kaya sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata. Bigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. verse 28, nababalita sa buong Israel ang hatol na ginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nila, taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol na makatari. Amen. So, ganun po tayo. Pag meron tayo wisdom, alam ng tao nakakausap natin. Alam ng mga tao nakapaligid sa atin, nasa atin ang karunungan ng Diyos. Kasi tama yung magiging mga desisyon mo eh. Tama yung solusyon mo kung may mga problema na i-encounter po tayo eh, di ba? Hindi yung basta-basta nila kung ano-ano lang yung solusyon na ginagawa natin na out of context sa salita ng Diyos. Amen po. Dahil yun, nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos. So yun po yung patunay na nasa atin ang Lord. Kasi yung wisdom ng Lord, yun ang ginagamit po na. Diba? Kung sarili lang po talaga din sa Solomon, hindi niya kaya solusyonan yun. Pero yung pagkuha ng taba, patiin mo yung bata. O, diba? Pero hindi naman talaga ito gagawin yun. Amen po. Pero dahil na yun ang yung solusyon ng Panginoon na ginawa, no-solve po yung problem. Kung may wisdom tayo from the Lord, palaging tama ang solusyon po natin. Amen po ba? Amen. Yun po, at yun yung makikita ng mga tao na kapaligid sa atin. And number 2, paano pa daw po? Enduring faith. So, magkaroon ng pananampalataya na mananatili. Yung matibay, yung matatag. Ano man yung ipagawa ng Lord sa atin, saan man tayo papuntahin, nakahanda po tayo. Hindi yung teacher, punta ka doon. Ay, bakit naman doon? Tayo naman doon. O, diba? Pag may faith tayo, gaano man kalayo tayo papuntahin, ano pa yung sitwasyon, pag nananatili, meron tayo enduring faith, kaya natin tanggapin pinagagawa ng Panginoon. Amen po ba kayo dyan? Amen. Po, di ba? Tanda ka lumakad. Di ba yung mga apostol, mga alagad natin, talagang lakad lang sila. Tayo ka, hindi nakalakad, sakay pa ka eh. O sakay nga tayo ngayon eh, di ba? Pero sila talagang lakad. Ginagawa po nila yun kung saan sila pupunta. Dapat ganun po tayo. Handa tayo sapagkat meron tayong enduring faith. Yung nananatili, napapanatili po natin yun. Bakit? Andun yung faith natin sa Lord na kasama natin siya kahit saan tayo pumunta. Amen po? Amen. Di ba nga yung sa yung ang tawag ko, yung footprints in the sand. Di po ba? O naglalakad sila. 4 yung footprint na nakikita doon sa sand. Pero nung maraming na siyang problema, bakit 2 na lang? Bakit mo ko iniwan, Lord? Ako na lang mag-isa ngayon. Kung kailan ako may problema, na wala akong problema, kasama kita. Ang sabi ng Lord, akin yan nakikita mo. Karga-karga kita. Amen po? Amen. Ganun po, yun naman nakag kasama ng Lord. Sa oras na pangailangan, karga na tayo ng Lord. Siya na yung may buhat sa atin. Hindi tayo yung may buhat. Nakuha niyo po yun? Amen. Hindi po ba? Tayo ang binubuhat ng Lord, hindi tayo nagbubuhat. Yun po, tandaan po natin yun. Nakasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mapapayaan. Ano kailangan? Enduring faith. Na kahit ano po yung pagawa ng Lord, handa natin gawin. Sabi sa Jeremiah 1:4-8.
Verse 4, sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bawal ka nilalang sa tiyan ng Levi na gusto nilang hinirang ng ita para maging Verse 6, sumagot ako, Panginoong Diyos, hindi po ako magaling magsalita dahil bata pa ako. Verse 7, sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Kinakailangan pumunta ka saan man kita suguin at sabihin ang anumang ipasabi ko sa iyo. Verse 8, huwag kang matakot sa mga tao sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Ako ang Panginoon na nagsasabing, Amen. Ito ba? Wala tayo dapat ikatakot. Pagpairali natin yung faith natin, yung enduring faith na dapat, di ba? Kailangan pumunta ka saan man kita subuin. Yun ang putos ng Panginoon. Handa po ba tayo dyan? Amen. Amen. Narinig lang po dyan, ha? Yan po yung tandaan po natin. Ang calling natin ay irrevocable. Hindi pwede ipasa. Pag Sister Mayet, ikaw yung utosan ng Lord, dapat ikaw, hindi pwede jail. Diba? Hindi po natin pwede ipasa. Diba? Sabi nga ni Jeremiah, bata pa po ako, hindi ako marunong salita. Sabi ng Lord, hindi. Nandiyan ka pa sa sinapupunan ng nanay mo, tinawag ka na. Inassign na kita. Wala ka nang magagawa. O di ba? So, ganun din po tayo. Pag andyan yung udyok ng spirit sa atin, yung conviction, gawin po natin, sumudin po natin yun. We need to have an enduring faith and a strong faith in God. Pag meron kang faith sa God, kaya mong gawin kung ano pinapagawa sa iyo. Yung matibay na pananalig, tiwala na palagi tayo sa samahan ng Lord to be able to accomplish what He wants us to do. Kasi pinapagawa siya sa atin, alam naman pabayaan niya tayo. Di ba ba? Ano ma-accomplish yun kung pababayaan tayo ng Lord? So, kaya yun po yung faith natin, importante yun. Yung enduring faith natin, importante po yun. Dahil lahat ng pinapagawa sa atin ng Lord, magagawa natin kung susunod tayo. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen po ba yan? Sabi sa Jeremiah 1:18 to 19. Hindi na po, sister. Sabi po dyan, makinig ka. Patatatagin kita. Sige nga po, basahin natin. Makinig ka. Tatatagin kita. Tulad ng nakatira ng Diyos, O na makakal na haligi o ng sansong sakit. walang makakatalo sa iyo ng Hari, mga pinuno, mga pahari, o mga mayaman. Kakalabanan ka nila, pero hindi sila mananalo. Dahil sa samahan pero hindi kanila makapagod dahil samahan at totoo ako ang Panginoon. Yung kumbaga sumagot sa atin o sumagot sa atin, walang makakatalo sa atin. Na hari, pinuno, pahari, mga mamamayan ng Juda, wala daw po makakatalo sa atin. Bakit? Kasama natin ang Ama. Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya we can walk for a cause because the Lord is with us. Ang Lord mismo yung nagpapatatag po sa atin, nagpapalakas sa atin. Kapag nakikita niya yung nandun yung pagsisikap natin na makasunod sa Kanya. Yun po ang tinitignan ng Panginoon din eh. Kung paano natin talagang na kahit sa isip ko hindi to kaya. Pero pag ginawa mo yun, makikita mo kung paano kumilos ang Lord. Yun ang tinitingnan ng Lord. Yung pagnanais natin, pagsisikap natin na makasunod po sa Kanya kahit nasa isip natin, mahirap. Pero pag ginawa mo talaga, makikita mo yung kilos ng Lord, hindi pala mahirap. Yun ang makasarap ng pakiramdam na yung inisip ko na mahirap, hindi pala. Ay, ang dali lang pala. Bakit? Andun ang kamay ng Lord. Ako, nandun po. At ang importante, nakasunod tayo sa Lord. So, ano po ang magiging resulta pag tayo po ay lumalakad for a cause? Ano daw po ang resulta?
Many souls will be saved. Amen. Napagharap natin sa Lord, ang dami natin kasama. Ito po, Lord, ang nanalak po. Napakasarap po, Lord, na meron tayo ma-present na Lord. Sabi sa Isaiah 52:7, Isaiah 52:7, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niya, yaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita, sa ikabubuti na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion ng iyong Diyos ay naghahari. Amen. lagi ang gaganda ng paa ng mga humakain. Kahit puro kalo yan, sa tingin ng Lord, maganda yan. Pagka makinis yan, hindi maganda yan. Sa tingin ng Lord. Ang gusto ng Lord, yung paang may kalyo dahil humahayo. Amen po ba? Yun yung maganda sa paningin ng ating Panginoon. Dahil hindi po nasasayang yung paglakad po natin. O siguro yung mga alagad huminto nung namatay ang Panginoon. Wala na tayo, hindi umabot sa atin ang gospel, di ba? Pero dahil naglakad sila, umayo sila, kaya umabot po sa atin ang kaligtasan. Pag gano'n din po tayo, para naman yung next generation, maligtas din po sila, kailangan natin humayo. Amen po kayo. Amen. Kaya po, maraming kaluluwa ang maliligtas kapag nagagamit po natin mga paan natin for a cause. So, handa na po ba tayo lumakad? Amen. Kailangan po yung mga paan natin para makarating po yung gospel sa mga pinauukulan. Sabi sa Marcos 13:9-10. Marcos 13 verse 9, nabilag kayo sa pagkakaigan, darakit at isasakdal sa mga Sanhedrin, ang bubigin sa mga sinagoga, dadalhin kayo sa mga ganalang mga kahina, dahil sa inyong pagsunod sa akin, upang magkatotoo sa kanila. First then, ngunit dapat munang may pangaral at sa magandang balita bago dumating ang So, gusto niya na po ba dumating ang Lord? Amen. Gusto niya na po talaga. Mapangaral lang po tayo, kailangan makarating na po yung lahat ng dako. So, bakit kailangan endure faith? Pero parami po tayong masasalubong ng mga ganyan, diba? Yung mga isang takdal ka, pangurusahan ka, may persecution, yan. Meron po talaga tayong pagdadaanan, kaya kailangan yung endure faith natin. Pero kailangan natin magpatuloy para dumating na ang Lord. Amen po. Parang mahina yung amen. Amen. Yes, so kailangan po natin yan. Maraming pag-uusig, pero dapat magsakripisyo sa paghayo. Dahil sulit po yun. Yung isang kaluluwa lang yung madala natin sa harapan ng Panginoon. Anong sabi? Sa Lucas 15:10. Lucas 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Amen. O di ko ba? Kaya bawat isa sa atin may dala. Gaano nagkakagulo ang mga angel sa langit doon. Kaya kung yung isa lang, di ko ba? Sabi diyan, nagkagala ka ng mga anghel ng Diyos. Doon po, grabe, sa isang makasalanan lang yun. Pero kung mas marami po tayong dadala sa Lord, ay di lalo nagkagulo yung mga angels doon sa katuwaan. Amen. Kung tayo masaya na may dadadala, sa langit din po masaya. Gusto mo ba natin yun? Mapasaya natin yung mga angel sa langit. Amen. May dala po tayo ng palagi natin isipin na kasama naman natin ang Lord. Saan man tayo pumunta? Ano po? Saan man tayo dalhin ang ating mga paa para maghayag ng gospel. At ilang last verse, sabi sa Matthew 28:20, basahin po natin. Tandaan ninyo, laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi natin siya, hanggang matapos ang panahon, hanggang dumating siya, hanggang laging niya tayo sa langit kasama natin ang Panginoon. So napapanahon po yung tinuro sa atin ngayong gabi dahil para sa ating church anniversary.
Hindi lang naman po pang church anniversary dapat may kulit-ko. Kung may madadala po tayo, dala po tayo. Kung may masishare po tayo, share lang po tayo. Invite lang naman po natin sila eh. Dadalhin lang natin sila sa church. Bahala na po dun ang Lord Providos pagdating nila sa church. Amen po ba? Gabi pa lang po, pag-pray na po natin. Meron kayong mga gustong ipapray, pa-pray nyo na po. Yung mga gusto nyo po na madala sa Panginoon para sama-sama po natin ipag-pray upang ngayon pa lang ipag-victor sila ng Holy Spirit at makasama natin sila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba?